naman 'to 'no, familiarization lang 'to ng railway depot spaces, ano ba yung kino-consider. So, start na ako na. So again, the railway depot natin, na-discuss naman na natin 'to, is serve as the maintenance or staging yards for the rolling stock and also for other offices for the continuous operation of the railway system. So yan, meron tayong depot, staging yard, storage yard na alam na alam niyo na 'to 'no. So sa maintenance depot, usually ang niloloob ng maintenance depot is dalawa lang yung major diyan 'no. For a rolling stock 'to 'no. So we have the light maintenance and the heavy maintenance and the specialized maintenance. So sa light maintenance, dito lang naka-focus yung more on visual inspection ang ginagawa natin sa light maintenance. Okay? So wala tayong dini-disassemble, wala tayong ino-overhaul. Okay? Sa atin, dito in the Philippine setting of the railway, the light maintenance section is used for the daily maintenance or daily inspection of the rolling stock. Okay? Meron naman siguro sa inyo ditong nakapag-OJT na sa railway line. Sa atin kasi, hindi ko lang sure pero sa lahat ng naikutan kong railway, not only rin sa atin, tayo lang kasi yung nagkakandak talaga ng daily maintenance eh. No? Yung sa iba kasi, ibang railway or sa ibang bansa, 10 days maintenance yung ginagawa nila. So after the 10 days, tsaka lang siya i-check. Sa atin kasi, daily. So, although light maintenance pa rin yung nagche-check nun kasi hindi siya talaga thorough inspection. More on the visual and the checking of the functionality of the rolling stock. Okay? So, ano ba yung mga most usually yung chine-check sa light maintenance section, functionality of the lights, na ginagawa naman yan ng TO, ng train driver during train preparation. Pag sa mga maintenance side, ang chine-check dyan is the clearance of the brakes, kung tumatouch na ba siya dun sa rim, the temperature of the gearbox, temperature of the motor, kung pasok pa ba siya dun sa working temperature niya. Kasi if ever nag-over yung temperature niya, there's something wrong on the gearbox or the motor. Either may na-short doon or other may sumasabit doon. So may root cause. Ano pang chine-check diyan, yung mga mechanical parts, baka mamaya may naglo-loosen or may na-damage or kung meron mang sumabit mismo dun sa under chassis or under parts of the rolling stock. Okay? And also yung of some tests na nakakandak na hindi mo babaklasin mismo yung rolling stock. Under pa rin yan ang light maintenance. Sa heavy maintenance, yan, overhauling or disassembling. Basta kinalas mo na yung car body dun sa bogie, matik yan, heavy maintenance na yan. Okay? Inaangat na yon, kinakalas na. So we have this, sa heavy maintenance, meron tayong mga around 30 to 45 days disassemble, yung overhaul mismo yung equipment. So yan, yung iaangat yung car body, check lahat ng parts nun, iaangat yung bogie, baklasin yung bogie, check yung motor. So under na yan ng heavy maintenance. Specialized maintenance, ito naman yung mga maintenance na hindi na siya covered ng heavy or light maintenance. Kung for example, no, may mga maintenance tayo na kinakandak for special rolling stock na out of stock na yung parts nila. Or meron tayong depot na specialized maintenance depot na wherein siya lang yung makakapaggawa ng maintenance na yun. Sa atin kasi more on ano na ang ginagawa natin is yung equipment mismo is kunyari pag special equipment, kung hindi na siya manufactured by your supplier, either tayo na yung naggagawa nung ano daw tayo ang tawag dito, resourceful or maparaan daw tayong mga Pinoy. So, ganun yung ginagawa natin. Either may na machine shop or we have an alternative parts for that kind of parts or equipment na hindi na siya pinoproduce ng supplier. Okay. So, stabling yards.
Parking lot of the train, or kung hindi siya ginagamit like the Dalian trains or the Gen 1 of the LRT1 na nasa line 2. So yan, parking lot of the train. Storage yards, kung nakapunta na kayo sa PNR, dun sa Caloocan Depot, may nakapunta na ba dito? Nakapag-tour na ba kayo doon? Wala? Yes Si po. Thomas. Anong nakita mo doon, Thomas? Sir, mga lumang trend po na nakaimbak doon. Yung ano yun, no? Nakita mo yung nabangga doon? Di ko Nakabutan mo ba napansin, yung sir. nabangga? Di ko po napansin. Masay. Adrian, ikaw, ano ba nakita mo doon sa Caloocan Depot? Yung mga na decommission po na trend. Okay. So, yung nagiging isang storage yard para sa ngayon, trick. Sa atin kasi, yung ginagawa natin dyan, kinakahuyan na lang siya, no? Kinukunan natin siya ng parts. Kami doon sa MRT, may tinatawag kami doon ICU area. Yun yung mga trend na mga trend na, alam niyo yung mga nasunog or naka-encounter siya ng problem na hindi na siya gumagana, nandun din siya. So, nagiging storage facility, storage yard na rin din doon sa may depot. Wherein doon na lang sila, kung hindi pa sila dinidispose o hindi sila napapabid pa for disposal, so doon muna sila nakapark. And then, ito pa yung mga railway depot design considerations natin. No? Ito biro basic lang naman to. Pero bago yan, alam muna natin kung saan yung mga depot location, no, ng railway line natin. For LRT1, dyan yan sa may Pasay, malapit sa airport. Siguro familiar na kayo dyan. Dyan yan sa may pagpupuntang na IA3. Pero dito rin yan sa may side ng Taft Avenue, kakaliwa ka lang. Sa LRT2, sa Tolan, Pasig, siguro marami na sa inyo nakapunta dyan. MRT3, North Avenue, sa ilalim ng Trinoma. MMSP sa Valenzuela, no? Dun sa Valenzuela Depot, malapit sa PRI building. And then NSCR, we have 3 depot, Damalanday, Damambalacat, and Banlic, Laguna. MRT4, medyo hindi pa siya kasi clear kung saan siya located. Pero sabi doon, near Taytay Municipal Hall. Napansin niyo doon sa NSCR, bakit ba tatlo yung depot ng NSCR? Ano yung idea? Bakit kaya tatlo? Alam, bakit kaya tatlo yan? Any idea? Yes, Leia, bakit kaya tatlo? Okay. May answer pa iba? Baka may gusto pang, bakit kaya tatlo? Wala na. Magtatawag tayo. Ayun, Carlos, yes, bakit? Sir, since mahaba po yung linya para may panggagalingan po yung rolling stock kapag sa mga specific parts magsisimula or kabilang dulo. Yan, okay, tama. So, tama si Leia at si Carlos, no? Tatlo siya kasi nga, syempre, mahirap naman kung NSCR siya, tapos lahat ng tren natin manggagaling Pampanga pa. Medyo mahirap yun, no? Kasi ibig sabihin, yung mga galing Laguna, travel pa yung rolling stock mo from Pampanga, papunta doon sa Laguna. So, ibig sabihin, may mga rolling stock tayo na nakascheduled or intended for that area lang, no? So, kung babiyahe man siya ng Manila or Pampanga, so pwede siya doon magtigil. Pwede siya doon para in the next day, doon naman siya magmumula. Okay? Or pwede rin naman, one of the way nila dyan, malalaman natin kung paano diskarte na. Pero pwede rin yan yung iniiwan na sa station, yung rolling stock. Di ba yung LRT to ginagawa yan? Pwede rin yun, no? Kung talagang hindi na kailangan dumaan ng daily inspection ng train. So kaya tatlo ang depot ng NSCR. Malanday, Mabalacat, and Banlic, Laguna. So ano ba yung mga i-consider natin for depot design? Siyempre, again, the location and accessibility, the space and layout, the safety and security, the operation efficiency, and staff amenities. Okay, sa location, siyempre dapat, yung depot natin is
yung unang-una niyan, yung location niyan dapat feasible na malaki yung area. Okay? Malaki yung area dahil syempre rolling stock natin mahahaba yan. 3-car, 4-car train. Lalo na yung 8-car train ngayon, di ba? Mas malaki dapat yung area. So dito sa MRT, siya lang naman yung tipon natin na nasa ilalim. Pero actually, more on, mas naunang gawin yung MRT 3D po kaysa dun sa Trinoma. Okay? Ang challenge lang dyan dahil man sa taas, na-experience namin yun. Nagkakaroon ng leak. Nagkaroon ng leak yung establishment sa taas, yung McDo McDo ng Trinoma. Nag-leak dun sa rolling sa amin. Ngayon, syempre may mga OCS kami dun eh. Nag-spark. Okay, no, also corrosion dun sa mga metal structure. So yun lang ang challenge niyan. So dapat yung sinasabi natin na maganda ang waterproofing of the structure para maiwasan natin yung mga ganitong problems. Okay? Sa ang ano naman ang disadvantage of the stations na or the depot na nasa labas. Ang disadvantage niyan, madaling mag-fade or madaling maapekto ng environmental disturbances ang rolling stock mo. Okay, madali madudumihan, maulanan, mainitan. So, medyo yun ang magiging challenge doon. Eh, yung syempre, yung rolling stock ng MRT3, pagdating ng gabi, nasa loob na, medyo safe na. Okay. Space and layout, sabi ko nga, dapat malaki yung area. Kasi, kung gaano kahaba yung rolling stock mo, for example, yung NSCR, NMSP, 8-car na yan eh. 8 car, 8 set na yan, di ba? 8 train set na siya. So mahaba, parang doble ng 4-car ng MRT. So mahaba talaga siya. So kailangan mo ng mahabang stabling yard or mahabang stretch ng rail mo para maipark mo siya doon. Although kailangan mo lang mahaba nun, but you can see there are only two rails for the entrance and the exit or the insertion or the removal of train from the main line to the depot. Okay? So space and layout, yan ang kailangan natin. Safety and security, again, ang depot natin and yung mga rail, ano natin, no, yung isang car natin, mahal yan. Yan basta-basta ang presyo niyan. Hindi siya kahit yung mga spare parts natin or kahit yung mga pinagamitan na parts, yung patapon na, napapakinabangan pa yan, di ba? Kahit yung contact wire kaya maraming natutokso dyan. Kasi balat na yun eh. Balat na yun, medyo kakiluhin mo na lang yun. So, kaya safety and security when it comes to their assets, okay? Mga guys, ang pag-dispose ng gamit sa railway or kahit sa amang government project, hindi siya katulad ng ibebenta mo lang sa ganyan. Binibid pa rin siya. Okay? May bidding process pa din siya or proper way to dispose that. Kaya hindi basta-basta siya kailangan ilabas para ibenta sa mga junk shop. Hindi siya ganun. So, pinaprocess siya. So, safety and security when it comes to yan sa staff, equipment, and railway assets natin kasi malalaki yung cost niya. So, ano bang kailangan natin dyan? So, proper lighting, okay? Illumination, maganda ang lighting dun sa baba or dun sa labas. Signages, kaya meron dyan, mapapansin nyo, merong 10 kph lang, 20 kph lang itatak mo na sa area, and the proper pointing and calling. Familiar na ba kayo dun sa pointing and calling? Ako, di yata. Na-discuss na ba sa inyo yung pointing and calling o naikutan na yan? Ano yan eh? Kapag nasa depot ka, or kahit nasa main line ka, bago ka tumawid ng railes, you as a future railway engineers, may pointing and calling muna tayong ginagawa, no? Actually guys, ini-implement namin yan sa PRI. Yung mga tao kasi inaantay pang merong ma-injury eh. Hindi ko lang alam kung ito naman ay atin na. Wala namang record, no? May na-aksidente na kasi. Wala makalabas, no? May na-aksidente na kasi for that. Hindi siya nag-pointing and calling. Just to share, no, lahat ng dumaan na trainee sa amin, tinuturuan namin sa mag-pointing and calling. Kasi that is a Japanese culture wherein ginagamit nila yon para hindi, kasi daw, it reminds you na tama yung ginagawa mo.
Yung pagsasaksak nga lang nila yung mga train drivers natin, magpo-pointing and calling yan. Pag nakasakay kayo sa Japan, yung train driver ka nagsasalita mag-isa nagpo-pointing and calling. Tapos sinisigaw nila or sineshout nila yon para mas ma-emphasize pa. Sa atin naman, kung sa depot ka, pinapoint mo lang yung tatawiran mo. Sasabihin titingnan ka sa kanan, kung okay, walang train, kabila, walang train sa harap, tsaka ka lang tatawid. Para meron kang heads up sa sarili mo. May ganun nangyari. Nung nasa railway line kami, tinatawanan kami, ano doon yung ginagawa namin. Para doon kami loko-loko, no? Eh, syempre, ini-implement mo, tatawanan kapag wala ka pang, hindi siya, hindi bago yung in-implement. Nag-implement nga tayo ng standard. So, ganun kami. Pag nag-training kayo sa PRI, bago kayo tumawid ng Riles, mapa mainline or depot, may train man na wala, kailangan mag-pointing and calling. To ensure may nangyari yan sa isang railway personnel. Nadali siya ng train. Naka-headset siya, hindi siya nagpo-pointing and calling, nadali siya ng train. So, alam niyo na pag nadali ka ng train, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Nabuhay naman siya kasi syempre may injury. So, di ba, simple lang, hindi ka nag-pointing and calling. Hindi mo in-ensure yung safety mo dun sa area. Injury ka na. So, medyo hindi okay yung injury niya kasi syempre train yun eh. Hindi naman yan katulad ng nabangga ka lang ng motor. Eh, yung train yun eh. Laki kaya nung wheel. Tamaan ka ng wheel. Ewan ko kung may matita ka doon. Siyempre, may mapuputol at mapuputol. So, yun yung kahalagahan ng ating safety signages, safety warnings, and also yung culture mo na pointing and calling when it comes to depot. Operational efficiency, ito naman ay high productivity, reduce cost, and improves reliability. More focus ito doon sa aside from the proper layout of the depot, the proper way of the circulation of the rolling stock. But also, ang i-consider mo dito, kapag nag-design ka consideration, not only for railway, no? Pag nag-design kayo ng project, no, bahay man yan, or commercial facility, make sure na laging may nakaabang for future development. Okay, kami ganyan ako, pag nag-design ako, for example, nag-design ako ng bahay nitong last week. Isang bungalow lang siya, pero kinausap ko yung owner kung in the future ba yung bungalow niyo po ba ay gagawin yung second floor. Meron po ba kayong ganong idea? Sabi niya, hindi ko ipapagawa. Pero chinig namin yung area. So yung area niya, possible siya mag-second floor, malaki pa yung lote. So, ang ginawa ko dun sa design ko sa electrical, inabangan ko na siya ng mga electrical panel board na good for second floor para isang bilihan na lang. So, nakaabang ngayon para at least in the future, manalo man siya sa loto o magkapera siya, pagawa niya yung bahay niya, hindi niya na kailangan ngayon magpalit ng panel board. Yung mga circuit breakers, nakaabang na. Also, yung mga team namin for sa civil, yun din yung naging nakaabang na rin yung bahay niya for up to third floor. So, sa ganyan din sa railway. So, ang kina-consider mo na in the future, pwede pa mag-expand yung depot mo. Para at least, mas mahirap kasi guys mag-invest ng equipment, lalo na kapag wala ka ng location or hindi siya na-consider dun sa iyong engineering design or kahit dun sa master plan. For example, master plan mo, project, dapat binivision mo na in 10 years matatayo ko to, pero in the 20 years papalakihin ko pa yung depot kong yan. Malalaki pa siya, mag-expand pa siya. So dapat na-consider na siya doon. Okay, so hindi lang tayo mag-i-stock doon sa basic na dito lang ako, hindi na dito mag-expand. So kung ganyan, hindi mo na siya ma-expand kasi occasion. So wala ka ng pag-i-install kasi hindi siya na-consider. If you are designing, always check for magkakaroon ng expansion or development. Okay? So that is for operational efficiency. Amenities for the staff, ito naman, ewan kung nakapunta ng MRT. Hindi yan hindi po yan ang amenities ng personnel, but for ano yan, ito yung parang manual train wash ng train. Andun lang yung mga locker kaya yung lagay namin ticket.
Kasi one of the best example of providing amenities for the staff are yung nag-COVID-19 is providing barracks for the personnel. Actually ngayon ongoing naman, no, may mga staff ang railway operators na stay in na sila, doon na sila nakatira kung malalayo sila. Ah, kasi may nabasa ko isang study or kahit sa ibang bansa, kahit hindi maganda ang sweldo, although yun ang hinahabol natin ng isang kumpanya, but if napi-feel ng staff natin na maganda yung pinapahalagahan sila by providing some benefits, providing some amenities, nagiging mas productive sila, mas nagiging appreciative sila dun sa work nila. So nagkakaroon sila ng additional push para mag-perform pa. Okay, so that is for the position sa deep. So it is for convenience and also for their safety inside the deep. Madali lang naman yan. Yan, meron tayong cafeterias, locker rooms, ventilation, heating and cooling system. Sa Japan nga, may liguan pa eh. May ano pa eh, may shower room pa sila talaga. May parang hot bath pa sila doon. Kasi ang mindset ng Japanese, after ng trabaho, uuwi na yung mga Japanese nang naligo na dun sa area. Kasi syempre, more on madumi yung trabaho sa rolling stock. So meron silang mga hot bath doon, no? Tapos meron silang mga different facility. May locker kayo isa-isa. Okay? So, nako-consider. Then, dito naman sa railway building spaces naman tayo, no? So, spaces necessary for the guest handling facilities and the station work facility. Kasi siguro yung concourse nila ngayon, doon sa may Ayala, malaki yung area na yun eh. Meron pang hinati yung concourse, yung unpaid area at saka yung paid area. Yung unpaid area, yung hindi ka pa lumalampas doon sa ticket gates. Ano ka pa lang, spectator ka pa lang, nag-iisip ka pa lang kung sasakay ka ng railway, no? Sasakay ka ng tren. So, hindi ka pa tumataas ng ticket gate, that is the unpaid area. Pag lumabas ka na ng ticket gates, nag-stop ka na ng bid card mo or IC card mo, nandun ka na sa paid area. Okay? Ayun lang naman siya for the concourse. After the concourse, we have the platform kung saan tayo nag-aabang ng train. Okay? Yung sabi nga natin kanina, the platform, during peak hours, ilang person per square meter tayo? During peak hours, 4 po. 4. Kapag non-peak hours, ilan? 2 to 3. 2 to 3. Okay, 2 to 3. Thank you, Kaylen. Ayan, 2 to 3. Ang platform natin, may different times pa tayo ng platform. So we have the island platform and the side platform yung isa. Okay, so yan. Ano ba ang island platform? Sa island platform, ang kagandahan ng island platform, less kang mag-i-invest for the equipment, especially for escalators and elevators. Kasi
nasa gitna siya eh. Ibig sabihin, isa lang ang kung magpo-provide ka ng equipment, pwedeng isa lang or magagamit na siya nung lahat nung nandun sa platform. Eh dun sa kabila, sa side platform, kailangan mo provide ng elevator escalators na tig-isa kasi opposite direction siya eh. Okay? So, mas matipid sa equipment dito sa island platform. But again, the consideration for this na hindi lahat ay applicable for either island platform or the side platform. Depende pa rin sa location. Okay? For example, meron bang island platform ng LRT? 1 and 2? Nga, sama na kay. Meron ba? Meron ba? Wala, parang di inasa kayo. Parang Sa wala. LRT Wala 2 po, sa Santolan. Saan? Meron ba? Sino sumagot? Sorry na, wala. Santolan. Oo, Santolan, no. LRT2. Yan, island platform yan, Santolan. Pero ang line 1, wala, no? Walang island platform yan. Puro side. Ang may island platform na marami, MRT. MRT, meron yan. Boni, Buendia, ano pa? Taft. Yung Taft Avenue, island platform yan. Ano pa? Ang island platform nila. Wala na, no? Yun lang yata, yung tatlo. So, island platform siya. Kasi kung titingnan mo yung Boni, along EDSA siya, maliit yung area. So, maliit din naman yung expected volume of passenger mo doon. So, okay lang na mag-island platform siya. Pero kung malaki-laki yung area, we can also propose for a side platform for that. Okay, next natin, corridors. Okay, nilalakaran lang natin. Okay, kung saan naglalakad lang yung mga person natin, either transferring from another station to another line, from the station to another line, or transferring lang within dun sa area mo, no? So ito, madalas may corridors lang madalas itong recto eh. Okay, yung connection ng D. Jose to recto. Sa line, parang wala naman siguro, hindi rin sa Iwan Ayala kasi pagbaba mo, yun na yun eh, wala naman siya connect. Most commonly ito, itong sa recto, yung may nag-yoyo dun sa dulo. Okay, dun sa recto. Pag recto, tapos D. Jose ka. Okay, doon ko siya lagi nakikita eh. Tatawa si Tali kasi nakikita niya yung lagi eh. Okay, tapos, we have the stairs and conveying equipment. So, pag sinabi natin guys, conveyance pag tinanong kayo kung sa interview, baka tanungin kayo, conveyance po are the equipments used for transporting yung persons natin through the use of elevators, escalators, and walkalators. So may permit yan, no? Try nyo sumakay ng elevator. Sino nasakay ng elevator ng Puresa? Gusto kong picturean, kaso di ko ma-picturean kasi malalaman taga DOTR ako. Kaya kayo sa Puresa, hindi updated yung ano nila eh. Bawal yun eh. May penalty yun. Hindi updated yung permit nila to operate the elevator sa Puresa. Pag sumakay kayo try nyo lang i-check. Pag kayo nag-picture, okay lang eh. Pag ako baka sabihin, nagtisita ako. Nakalagay doon, nung huling sakay ko, ongoing renewal of the permit. Pag meron kang equipment kasi, mechanical equipment, such as elevator, may permit siya na kinukuha sa munisipyo. Kine-check nila yan. Kasi yung equipment na yan can cause, medyo harmful yan kapag nag-fail. Tinetest muna nila yan. Sinecertify nila yan. Kinakalibrate yan. Ipapasa mo yan sa LGU para bigyan ka ng permit to operate. Nakita ko yung sa Poresa, hindi eh. Hindi siya updated. So try to check, no? Pag sumakay kayo, pwede nyo silang, huwag nyo na lang ireklamo, baka sabihin ako pa yung nagpareklamo. Pero try to be observant when it comes to, yung mga ganyang equipment. May permit kasi yan eh. Next natin, passenger facility. Siyempre, common lang yan. Restrooms, breastfeeding station, and commercial facilities. So yan, sa commercial facilities natin, we have the retail shop, the
food and beverage outlets, may mga kiosk naman tayo na. ATM, hindi ko alam kung mayroon ba tayo niyan, parang wala. Information kiosk and transport services. So, yan lang for passenger facilities. Kung ano lang yung commonly ginagamit ng passengers. Wala pa naman tayong wala pa naman tayong massage chair, no? Sa railway natin. Pero sa airports meron yan eh. Sa atin lang wala. Okay, next natin, work zones na. So, more focus na to doon sa station operation, no? Sa work zone, so we have the passenger handling facility. So, yan yung mga ticket windows for manual selling of the tickets, automatic ticket vending machine or the TVM, and ticket barrier or gates. So, yan ang passenger handling facilities. Okay, yung mga equipment lang. So, very basic lang, no? And then, for the station work facilities, ito lang yung mga facilities included for the continuous operation na hindi na dun for the station. For example, station control room kung nasan yung visor, kung saan nagpi-PA o public announcement. So, that is included. We have the staff offices. Okay, kung saan naman yung ticket vendor na nagagawa ng report, nandun din yung computer nila to transmit data dun sa depot. And we have the utility equipment and maintenance room. So marami yan, no? Cleaner's room, stock room, passenger help desk. So yan yung mga common. We have the power supply or substation. So dito, siguro naman familiar na, no, sa mga substation. Yung nasa ilalim na ng station natin. So meron tayo dyang yung station lang na intended for the loads lang ng stations natin. And meron din naman tayong tinatawag na RSS o TPSS. Doon na natin discuss sa service system, no? Kung saan meron ding power intended for the truck, for the rolling stock. Okay? Ang NRT1 sa NRT2 kasi, ang difference lang yan guys, no? Yung MRT3 kasi, lahat yun may substation. Lahat. Kada station meron isa. So, dinidefine lang siya kung station lang siya or RSS siya or TPSS. So, siguro doon ko na lang i-discuss ng thoroughly. Siguro naman, refresher na lang kasi naging subject. Anong subject niyo yun? Subject ko. Yung kabilang section kasi, nag-OJT sa amin. Nagpaturo sa amin ng ganyan. Electric railway ba yun? Electric railway traction ba yun? Or ewan ko ng topic. Pero sa service system, discuss natin siya. Ma-refresh lang kayo. Yung MRT kasi, lahat yun, station may substation. Either RSS or station lang, or substation lang. Ang line 2 at line 1, hindi siya, lahat ng station meron. Kasi yung station, substation nyo, ay nila, minsan, wala dun mismo sa station. Nasa gitna, minsan nasa gitna, or nasa kabila, pero hindi siya design na per station meron. So, doon natin i-discuss sa service system kung bakit ganoon. Water supply control room, aside kasi na sinusupplyan ka ng tubig ng, kunyari, Manila Water, Maynilad, meron din tayong pump rooms na tinatawag para ma-pressurize yung tubig. So, sa service system, ma-discuss din to. Fire sprinkler, included for the FDAS or the suppression system. And dito na tayo sa railway depot building spaces. Ano ba yung meron doon? So we have the wheel set or workshop or wheel throwing area. Dito hinahasa. So guys, hindi lang gulong ng kotse ang napaplat din ang gulong ng train. Kaya siya hinahasa. Kaya meron tayong wheel throwing area. So mamaya may iba pa yan kasi meron tayong tinatawag na throwing area na iba yung binabaklas mismo yung gulong tapos hinahasa. Iba pa rin yung mismong buo yung rolling stock, nakasampa yung bogie, hinahasa. Magkaiba yun. Iba ang tawag doon. Mamaya may sample tayo dito. Traction motor workshop, ito yung binabaklas na yung either chine-check yung mga gear ng motor or nire-rewind. Mahal yan, no? Yung nire-rewind yung motor, medyo malaki yung cost niyan. Yung nire-rewind, kung makikita nyo sa likod ng electric pan nyo, may parang coil doon. Yung copper doon.
Ganun din yung motor natin sa tren. Right after that. So, may winding siya, may bilang yun para proper yung ikot ng motor natin. And then the bogie overhaul workshop, more on the checking of the passengers. So coming off dito sa strength or the niya. So itong hinsa lang, ito may isa sa mga sasakyan kung may yung ating bogie frame. We also have the engine maintenance area, checking also of the motor and the gearboxes. Bogie system overhaul kung saan siya binabakla, saan siya dinilift. And ito, optional lang siya. Not all of the railway depot have their maintenance workshops wherein dun pinapublicate or yung tinatawag na minamachine shop yung mga gamit. Ang machine shop kasi can be accessible for third-party machine shop. Dinadala mo dun yung gamit, tapos ginagaya nila yung ginagaya or hinahasa nila yung equipment. Pwede rin siyang in-house, mas makakatipid ka nga lang, kailangan mo din ng specialized personnel to handle that. And then we have the maintenance workshop kung saan naman sine-check yung mga different kinds of activities like yan, checking of the pantograph, checking of the ECU, different facility, different equipment. So yan, yung nakikita niyo sa photo, yan lang yung sample ng mga PRI trainees namin, no. Mga katulad niyo rin, no, graduating or graduate na go dun sa FT training ng PRI. So dito sa una, yung nag-check sila ng car and body interior inspection areas, and dito sa baba LMS to HMS to nasa kabila kasi nakita nyo nakabaklas yung car body. Yung kabila naman LMS to, yung nasa kanan, sine-check yung underparts ng rolling stock. So kung gusto nyo maka-experience niyan ng mas okay na inspection na may nagtutulong instructor, try to join the FT training of the PRI. Enjoy yan guys, enjoy. Lalo na pag napunta kayo sa amin sa RCEP. O kahit dun sa isang maintenance namin, yung kala Sir Migs, yung TGM or BFM. For sure, marami kayong matutunan dun. Okay, then, sa LMS, ito yung most commonly, may sinabi nating NDTs, no? Non-destructive testing. Na hindi mo babaklasin yung equipment, but you're also checking yung mismong parts nun. So, we have the ultrasonic testing, lubricating equipment for different gearboxes, diagnostic and measurement, tools workshop, kung saan sinusukat, no? If there is a changes kasi doon sa diameter or the dimension of the equipment, it can also affect the performance of your rolling stock. Safety equipment workshop and electronic laboratory. Sa line 2 lang ako nakakita rin ng electronic laboratories. Meron din pala dito sa line 3. So, dyan yung magkukuting-ting. Kasi mahirap guys, kapag yung supplier mo nga is nawalan na nung mismong part, ang ginagawa nating mga Pilipino, kinakahoy natin sa ibang part, tayo na nagre-repair. Kaya meron tayong electronic laboratories. Sa HMS naman, again, basta binaklas yung gamit, basta binaklas na yung parts, o saan na napapatak yan isa-isa. And also, sa depot natin, nandun pa rin yung warehouses. Siyempre, doon natin ini-stock yung mga spare parts, mga bagong equipment, diyan natin siya ini-store, mga assets natin. Sa depot rin natin siya nilolocate. Diyan na natin siya ini-inventory. Trading area and yard, kanina pa yan, pero wag na natin check yan. Meron din tayong mga train wash, no? So, wala. Siguro, familiar na kayo dyan, nakakita na kayo ng train wash ng train. So, dadaan lang naman siya dyan. But yung kanina, meron din manual train wash, which is the interior yung nililinis. And then, the wastewater treatment facility, madiscuss natin to sa building service system. Again, the main goal for this is, ang railway depot kasi is considered also for high-risk environment during work. Ang ginagawa dyan, dahil sa gumagamit tayo ng ibang chemicals, oils, yung mga ibang chemicals to clean the rolling stock. So, ibig sabihin, magtatapon tayo ng harmful waste sa environment. Ang pinaka-logic lang dito for wastewater treatment, bago tayo magtapon ng tubig, dapat safe or nalinis na. Okay?
So kaya meron tayong tinatawag na PCO or yung Pollution Control Officer to monitor this one. So doon na sa service system natin siya itoro discuss. Water storage tanks used for, aside from the pumping of the water, if you have the storage tank to have a independent supply of water in the depot. Fire pump, FDAS, so doon na sa service system, and the depot substation, as discussed kanina, kadalasan sa depot, nandito yung isa sa mga pinakamalaking source of power supply ng railway line. Okay, so nandito, for sure, meron andyan ang RSS at ang TPSS nyo kapag sa depot. Okay, ano ba yung sinusupply natin kuryente sa tren? AC o DC? Konting review lang. Sa tren. Sa line 1, anong sinusupply DC, sir. natin? AC? Ha? Tingnan. DC Raysan, hindi po. ko makita eh. DC Hindi po. ko makita. DC, ilan? Ilan ang line 750. 1? 750. Ang line 2, line 2, ilan? 1.5, sir. 1.5. Ang line 3, line 3. Baka mo yung bilis mag-search ha. 750 rin, sir. 750. MMSP. MMSP, NCR, mag-same lang yan eh. Ilan ng MMSP? Sir, 1.5 po ba? Tinatanong mo ako. 1.5 siya. So doon na lang sa service system natin i-review itong about sa depot substation. Kasi maganda ma-review siya coming from Meralco or other distributor up to the rolling stock. Kasi mas magagamit nyo siya in the future. Administrative office, okay, ito pinakamahalagang office sa lahat sa depot. Dahil nga sabi ko sa inyo, hindi lang puro trabaho, sila ang nagpo-provide ng sahod. Okay, sila ang magpo-process ng sahod natin. Hindi sila pwedeng mawala sa depot spaces natin. And second na lang yung OCC. Okay. Kasi OCC natin, sila nagko-control ng ating train operation and also the equipment on the railway line. So, mahalaga din, OCC. Familiar naman tayo dyan. And ito na yung sample, no? Sample of layout. Ito naman, again, this is posted publicly by the DOTR. So, yung tipo ng Malulustutuban. So, check natin. Valenzuela Depot pala to, no? Valenzuela dun sa Malanday. So, ito yung itsura niya. So, this depot is around 14 hectares. Diba ang isang hectare ay, ilan nga ba? 10,000 ba? 10,000 square meter. Tama ba? Paki-search nga. Mahal niyan. Tama, no? Isang hectare, 10,000 square meter, no? Oh, tama. So, we have 14, ay hindi, 10,000 pa na. Malaki-laki pa na, 140, no? 140. So, ganun siya kalaki. So, ano ba, ang sabi dito, this depot is ballasted truck. So, pag ballasted truck, ibig sabihin at trade yan. Okay, so ito yung mga inclusion niya, no? So, we have the light repair shop, the OCC building, the workshop. Ito yung wheel reprofiling shop. Tapos, meron tayong wheel reprofiling truck. Ito yung pangatlo sa dulo. Magkaiba yan, guys, ha? Pag wheel reprofiling shop, yung shop na yon, yun yung baklas mismo yung yung gulong ng tren, ng wheel. Pag reprofiling truck, ito naman yung dadaan mismo yung rolling stock doon or kahit yung boom na dadaan mismo doon sa truck. Pag reprofiling shop, isa lang yon, yung bogie lang mismo, ay yung gulong lang mismo yung nahasa. Doon sa truck naman siya, buong bogie. Either nakasamba pa yung car body or yung bogie lang na may nakakabit yung gulong. Hinahasa siya. Para hasain siya to lessen the flatness of the train.
the wheel of the train. Okay, we have the test tracks, the lead track. So meron siyang 18 storage track. Ibig sabihin, pwede kang mag-park ng 8 car sets ng rolling stock doon. So may 18 siya. And then car wash, stabling track, and we have also the 3 repair tracks. Okay? So ayan siya. Ito naman yung pinaka-layout niya. So bilangin nyo na lang, 18 na to, hanggang 18 yun. Usually kasi, nag-i-intend tayo ng, yung mga trucks naman yan, pwedeng gamitin natin siya for, may tinatawag tayong speed test eh. Yung dynamic testing, or yung chine-check yung brake nung trend per burst of speed. May mga ganun, may mga test track tayo. So, eto siya, no? In reality, ito yung mangyayari. We have the OCC building, the light repair shop, and the heavy repair workshop. Siguro next meeting, ipakita ko sa inyo yung na-capture naming photo for the updated layout of the depot of the MMSP. So ngayon guys, tinatayo na ngayon dun yung maintenance shop yun eh, nung MMSP. Ngayon, ang nakikita na visible na doon is yung tinatayo na yung maintenance workshop, yung PRA building nandun na din, and then yung depot doon, nandun na rin, nakatayo na rin siya, and the insertion. So yan, that's the end of this topic or this module. Meron ba tayong concern or tanong dun sa dalawa? Actually, share ko na lang ito kay si Juliet. Si Juliet. Parang wala si Juliet. Share ko na lang to kay Juliet, itong ating diniscuss for today. Pero kayo guys, wala ba kayong tanong? Medyo ano lang siya, no? Parang refresher lang siya for for the consideration of the station. Medyo alam niyo naman. Sana ma-consider niyo siya in your project. Next meeting. Next meeting natin. Hindi na tayo mag-meet next meeting muna. I'll give you the time for your project creation. Dun sa project. May movement na ba? Wala pa. Wala pa, no? Wala pa. So, siguro, kausapin ko na lang si Joe. Kasi siguro this week, ang i-request ko na lang is masubmit na lang muna yung line-up. Kung sino yung na-choose yung leader. Message ko na lang siguro yung mga presidents nyo or the leaders nyo. Kung sino kahit yung line-up muna. Sino yung inassign yung project manager, sino yung for electrical, structural, ganyan. Tapos, anong station. So guys, may nag-concern sa amin from other section na nag-request sila ng plans from the RO. So, okay siya, okay naman siya. Pero siguro, wag na siguro tayong humingi ng plans from other RO. Kasi ang hinihingi ko lang naman sa inyo is, di ba basic lang naman siya. Tapos hindi naman ako to scale, hindi ko naman siya i-scale yung plano. Kung ang gagawin lang naman natin is parang review lang doon sa project. Kunyari, Puresa Station siya. Kumbaga na-visualize nyo na ano yung layout ng existing Puresa. So, kung meron lang kayong i-improve doon, kung ano yung nakikita nyo pwede pang i-improve doon sa area na yon, aside from the aestheticness or the architectural design nun, i-reflect nyo na lang siya doon. So, hindi ko naman kailangan na dapat sakto yung sukat. Basta kung ano lang yung nasa plan, must be reflected doon sa actual. Okay? Pero mas maganda, ang gagawin nyo dyan, pili kayo ng station na talagang medyo malaki ang problema. Pero hindi kayo dapat magkapareho, no? Kayo dito sa 4-3. Baka mamaya pareho kayong station. Hindi pwede yun. Dapat ibang station. Okay lang magkapareho dun sa kabilang section. Magkaiba naman kayo ng grading. Again, yung sinabi ko yung top group,
will have a boost of overall dun sa grade. Kaya mas maganda, mas mataas yung kayo yung excel dun sa group na yun. Dalawang group lang yata dito. Okay, then next meeting online. Pero hindi ko na kayo i-meet siguro. I'll give that time na lang para mag-usap-usap kayo or try to create na yung project. Kasi next meeting naman, ang next meeting na natin is May 6 na. Okay? May 6 na yung meeting natin. May quiz lang tayo nun. Isang quiz lang for yung topic na dalawa kanina. After that quiz, diretso na tayo dun sa railway service system. Yung i-include nyo dun sa project nyo. And then, heads up ulit lang din, baka ma-adjust yung project presentation natin. Hindi naman siya mapapaaga, mapapa-late pa ng konti para magkaroon pa kayo ng ample time to prepare. Okay? May tanong pa? Sure ang mga message hindi namin naiintindihan po yung sa project. So ano na siya, matawag dito. Ano lang natin siya. Again, that is basic plan, pero kung kaya nyo siyang maging presentable, ay, hindi naman super detailed, para hindi na kayo mahirapan kasi may iba pa kayong ginagawa. Yun lang, kung ano yung ni-record ko doon, di ba, electrical, lighting layout lang, civil, floor plan layout lang. Basta mag-reflect lang doon sa diorama. Tapos ma-present nyo siya ng maganda, ma-define nyo maganda. Di okay, mataas ang grade. And ano yun, mataas yun, ilang grade, ilan to? 30%, di ba? 25% of your grade, no? So, medyo malaki siya. Kaya, gandahan natin. And again, we will try to invite ibang engineers, no? To check yung gawa natin. Kaya, kumbaga, bigyan natin ng effort. Okay? And lastly, kung meron na kayong draft, kapag may session naman tayo, or pwede nyo namang i-email or i-message yan, I can pamahelp natin kung ano pa yung pwedeng i-add or kunyari mag-consult, ganun. Pwede naman. Papacheck natin. Check nyo sa akin kung okay. Okay? Sige guys, kung wala nang tanong, you can, let's call it a day na, no? Thank you for your time. And sige, see you next. Ayan, may nagtataas. Ano yun? Sir, yun dun sa 20 cm po ba, kasama po ba dun yung column na if elevated po? Or Ay, yung oo. 20 cm? Ay, kasama yung column. Yung na Yes po. yun, yun na yung pinaka-column, yung 20 cm. Yung station po, hindi po 20 cm. Pwede taas. naman yung height na lang ng column yung 20 cm. Okay po, thank you po. Kasi baka gumawa kayo ng mahaba eh. Hirap ipasok nun. 20 cm lang yung pinaka-column. Mas bahala na kayo dun sa station. Siguro hindi na discarte nyo na siya. Minimit ko lang yung column ng 20 cm na lang. Medyo mahirap na yung pag ganun lang kalaki yung station. Column yung 20 cm. Okay? Sige guys, kung wala na kayong tanong, you can leave the room na and take a dinner na, no?